Gandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa 1 Kings chapter 21 verses 1 to 4. Ito po ang sinasabi. May isang taong taga Jezreel, ang pangalan ay Nabot. May taniman siya ng ubas sa Jezreel sa tabi ng palasyo ni Haring Ahab ng Samaria. Isang araw sinabi ni Ahab kay Nabot, "Dahil malapit sa palasyo ko ang taniman mo ng ubas, ibigay mo na lang yan sa akin para gawin kong taniman ng mga gulay. At bilang kapalit, bibigyan kita ng mas magandang ubasan, o kung gusto mo, bayarin kita sa narapat na halaga nito." Pero sumagot si Nabot, "Hindi po papayag ang Panginoon na ibigay ko sa inyo ang minana ko sa aking mga ninuno." Umuwi si Ahab na malungkot at galit dahil sa sagot ni Nabot sa kanya. Nahiga siya paharap sa dingding at ayaw kumain. Ilan po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong hiyayang ngayong gabi ay mababasa sa unang mga hari, chapter 21, verses 5 to 8. Nilapitan siya ng asawa niya si Jezebel at tinanong, "Ano bang problema mo at hindi ka makakain?" Sumagot ang hari, "Kinusok ko si Nabot na taga Jezreel at inalok ko siyang papalitan o babayaran ang kanyang ubasan. Ngunit tinanggihan ako, ang sabi hindi raw niya maaaring ibigay sa akin kanyang ubasan." Sagot sa kanya ni Jezebel, "Para ka namang hindi hari ng Israel. Halika na, kumain ka at huwag ka nang malungkot. Ibibigay ko sa iyo ang ubasan ni Nabot." Gumawa ang reyna ng ilang sulat sa ngalan ng hari, tinataka ng pantatak ng hari at ipinadala sa mga matatandang pinuno at pangunahing mamayan sa lungsod na tinitirahan ni Nabot. Yun lang po, tayo po ay laging magpuri sa Panginoon at pasalamat sa Kanya. Amen. Mga pagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahin ngayon ay mula sa libro ng Unang Hari, chapter 21, verses 9 to 12. Ito ang mensahe ng kanyang sulat. "Tipunin ninyo ang mga mamamayan para mag-ayuno, at paupuin ninyo si Nabot sa unahan ng mga tao. Pagkatapos, paupuin ninyo sa harapan niya ang dalawang masamang tao para paratangan siya na isinumpa niya ang Diyos at ang hari. Pagkatapos, dalhin ninyo siya sa labas ng lungsod at batuhin hanggang mamatay." Ginawa ng mga tagapamahala at ng iba pang mga opisyal ang sinabi sa kanila ni Jezebel sa sulat. Tinipon nga nila ang mga mamamayan para mag-ayuno at pinaupo nila si Nabot sa unahan ng mga ito. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa Book of 1 Kings chapter 21 verse 13 to 16. Pagkatapos, may dumating na dalawang masamang tao. Umupo sa harapan ni Nabot at pinaratangan nila ito sa harapan ng mga tao. Sinabi nila, isinumpa ni Nabot ang Diyos at ang hari. Kaya dinala nila si Nabot sa labas ng lungsod at binato hanggang mamatay. Pagkatapos, sumulat sila kay Jezebel na binato nila si Nabot at patay na ito. Nang malaman ni Jezebel na patay na si Nabot, sinabi niya kay Ahab, "Patay na si Nabot, kaya lumakad ka at angkinin mo ang taniman niya ng ubas na itinanggi niyang ibenta sa iyo." Pagkarinig ni Ahab na patay na si Nabot, umalis siya agad para angkinin ang ubasan ni Nabot. Amen. God bless po. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Unang Hari, Kapitulo 21, versikulo 17 hanggang 20. Ito po ay kay Mera Flor. Sinabi ng Panginoon kay Elias na taga Tisbi, "Humayot ka at puntahan si Haring Ahab ng Israel na nakatira sa Samaria. Naroon siya sa ubasan ni Nabot dahil gusto niya itong angkinin. Sabihin mo ito sa kanya, pagkatapos ng pumatay ng tao, kukunin mo pati ang kanyang lupa. Dahil sa iyong ginawa, hihimurin ng mga aso ang dugo mo sa labas ng lungsod, tulad ng paghimod nila roon sa dugo ni Nabot." Pagkakita ni Ahab kay Elias, sinabi niya, "Natagpuan din ako ng kaaway ko." Sumagot si Elias, "Oo, pumunta ako sa iyo dahil ipinagbili mo ang iyong sarili sa paggawa ng masama sa paningin ng Panginoon." Ilan po, maraming salamat. God bless.
Yan, good morning po. Ang aking Bible verse for today is from 1 Kings chapter 21 verses 21 to 24. Verse 21, malagim na parusa ang babagsak sa iyo. Ganito ang ipinapasabi ni Yahweh, itatakwil kita, lilipunin ko ang mga anak mong lalaki, matanda at bata. Paparusahan kita tulad ng ginawa ko sa angkan ni Jeroboam na anak ni Nebat at sa angkan ni Baasa na anak ni Ahiyas, sapagkat ginalit mo ako at hinimok mo ang Israel sa pagkakasala. Ito naman ang pahayag laban kay Jezebel. Si Jezebel ay lalapain ng mga aso sa loob mismo ng Jezreel. Sino man ang angkan ni Ahab ang mamatay sa bayan ay kakainin ng mga aso. Sino man mamatay sa bukid ay kakainin ng mga buitre. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ito pong binasa ko, ito po yung conversation nila ni Elijah at ni King Ahab, no? Kasi na inutusan siya ni Yahweh, inutusan ni Yahweh si Elijah or si Elias na pumunta umuli kay King Ahab dahil nalaman niya yung nangyari or ginawa nila ni Jezebel sa kay Nabot, no? Na may-ari ng ubasan na pinag-interesan nila. Sa kagustuhan nila na maangkin, no, yung lupain na yon ay nakuha nilang iset up yung tao hanggang ipapatay, 'di ba? Na gumamit sila ng dalawang magsisinungaling para sabihin na nilapastangan ang Diyos, 'di ba? 'Yun at nabasa natin kung ano yung mga parusa na aabutin, no, parusa na babagsak sa kanila, no? Kung paano si Yahweh na nasuklam sa ginawa nila. Ayun, na sana po ay maging aral din sa atin, no? Na sana hindi tayo tumulad sa kanila, no? Lalong-lalo na kay Jezebel, no? Kasi talagang sinulsulan niya pa, no? Kumbaga, para sa akin, no, ang intindi ko dito, si King Ahab nga, parang tinanggap niya, no, na ayaw sa kanyang ibenta or hindi niya makuha yung ubasan ni Nabot, 'di ba? So wala siyang nagawa, umuwi, nalungkot, pero parang ang dating sa akin, tanggap niya. Nang nalaman ni Jezebel, 'di ba, si Jezebel ang gumawa ng paraan para maangkin nila talaga yung lupa, which is maling-mali, dahil pati yung paraan ng pagkuha nila dun sa lupa ay mali, no? Nasuklam ang Diyos. So, sa atin, sa buhay natin ngayon, 'di ba, na sana kung meron tayong mga hindi makuha, no, sa panahon na gusto natin 'yun, magdasal na lang, no, kaya baka may mas magandang plano ang Diyos para sa atin, kaya hindi yun talagang nakalaan para sa atin, mga ganyan. So dapat hindi natin gawin na kahit gumawa tayo ng masama para makuha natin yung gusto natin. Ayun lamang po. God bless us. To God be the glory. So muli po, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. At sa pagkakataong ito, tayo po ay narito muli upang magpatuloy sa ating devotion na ginagawa sa bawat araw, no? At purihin po ang Panginoon na binigyan muli tayo ng pagkakataon na tayo po ay narito muli na nagpapatuloy sa ating pong devotion, no? At ang ating pong devotion para sa araw na ito po ay mula sa 1 Kings, no? Chapter 21, no? At ang ating pong babasahin ay mula po sa 1 Kings chapter 21 verse 25 to 29. So sabi po dito, dahil nga sa mga sulsul ni Jezebel, wala nakapantay sa mga kasamang ginawa ni Ahab sa paningin ni Yahweh. Ginawa niya ang mga mahalin na kasalanan sa pamagitan ng pagsamba niya sa mga Diyos-Diyusan, gaya ng mga Moreyo na pinalaya ni Yahweh nung pumasok ang bayang Israel sa lupain iyon. Na marinig ni Ahab ang mga sinabi ng propeta, pinunit niya kanyang damit, nagsuot ng damit panluksa kahit sa pagtulog. Nag-ayuno siya bilang tanda ng malaking kalungkutan. Kaya't sinabi ni Yahweh kay Elias, napansin mo ba kung paano nagpakumbaba sa harapan ko si Ahab? Sapagkat nagpakumbaba siya, hindi ko itutuloy ang parusa sa kanya habang siya nabubuhay.
Ngunit pagkamatay niya, parurusahan ko ang kanyang angkan. Amen. Purihin po ang Panginoon. No? So dito makikita po natin ano ba yung ating mga matututunan, no, sa ating binasa dito sa 1 Kings chapter 21 verse 25 to 29. So mapapansin po natin, no, na ang Panginoon kapag nakita niya yung tunay na pagsisisi ay may impact ito, no, sa ating Panginoon, no. Dito ipinapakita na kahit gaano kasama si Ahab, yung kanyang pagpakumbaba at pagsisisi, ito po ay nagdulot ng awa mula sa Diyos, no. So ipinapakita po dito na walang sinuman ang kumbaga po talagang napakasagana, no, yung yung biyaya ng Panginoon basta taos sa puso yung pagsisisi, no. Dito makikita din po natin na yung pagiging masama pala ni Ahab ay talagang impluwensya lang po ito ni Jezebel, no. Kaya ganun katindi kung bakit nakakagawa ng kasamaan si Ahab. So dito po ay ito po yung kalagahan, no. Kailangan po tayo ay napapalibutan tayo dapat ng mga tao na magtutulak sa atin patungo doon sa kabutihan. So, isa rin po yan sa dapat nating tingnan at isa yan sa ating mga natutunan dito sa 1 King chapter 21 verse 25 to 29. No? At dito rin po ay talagang ang Panginoon kapag umatol ay hindi po talaga ito agad-agad, no, sapagkat sabi nga ay ang Panginoon ay slow to anger, no. At dito makikita natin na ipinagpaliban ng Diyos yung parusa niya dahil doon sa matinding pagsisisi ni Ahab, no. Pero ito naman po ay hindi tuluyang binawi sapagkat pagkamatay ni Ahab ay yung consequences, no, ay nandun pa rin, no. At dito makikita natin na yung pagpapakumbaba sa Diyos, ito po ay uh, ito po ay napakahalaga sa Panginoon. Kung kaya kahit yung ating Panginoon ay naantig, no? Kapag nakikita niya yung ating pakumbaba ay naantig po yung Panginoon at nagkakaloob po siya ng awa, no? So dito makikita natin na ipinagpaliban niya yung parusa para kay Ahab. At dito makikita natin na talagang yung awa ng Diyos ay lagi itong lampas, no. Abounded more, no, yung kanyang awa do sa ating mga kasalanan. So dito natin makikita na talagang ang Diyos ay pag nakita niya yung ating pagsisisi ay nagpapabago po ito ng ating kapalaran, no, sapagkat yung Panginoon ay sadya pong maawain at mapagmahal, no. So napakaganda po ng 1 Kings chapter 21. Marami po tayong matututunan. Isang napakagandang kwento na punong-puno ng aral. So napakasarap po talaga basahin ang Biblia sa bawat araw. So marami po salamat at ang Panginoon muli ang mapupurihan. God bless everyone.